Hello, hello, hello! Welcome to my mini vlog. Ito nga ning kaganapan na ito ay mga last 2 weeks ago pa, nung time na nag-long weekend dahil nag-idil adha. Nakatengga lang ito sa aking CapCut at na-edit ko na nga ni, pero hindi ko talaga ma-voice over. Ay ewan pa baga nga ni at minsan talaga ako inatamaran. Ang pagbablog talaga, kailangan ng determination at saka syempre ng consistency. Late na nga ni ako nagising ng mga oras na yan dahil maagang pumasok ang aking jowa Bells. Hindi na nga ni ako ginising noon para siya pagtimpla ng kape at ako ginising na lang nung siya ipaalis na. Mga lasing ko rin umaga yun umalis tapos ako ay tumulog pa at kaya naman nagising ako ay bandang alas 8 na nga ni. Binuksan ko na lang nga ni yung mga bintana ng bahay dyan para naman sumingaw ang ating kabahayan. Diligpit ko na rin yung mga baso na nakalagay dyan sa lamesa na ginamit ng aking jowa Bells. Sinalansan ko na din dyan yung mga pinggan na hinugasan ko nung kinagabihan. Ang errands ko nga ni ng mga araw na yan ay maglinis ng bahay dahil tamang-tama at mag-isa lang nga ni. Kasi ako makapaglinis pag ako may kasama at ako'y nauyamot lang at imbis na matapos agad ay hindi. Binuksan ko na rin yung pintuan sa likod bahay at binisita yung aking mga nilaban kung tuyo na baga. Friday pala nga ni, nakapaglaba ako ng mga araw na yan at dahil nga ni long weekend. Pagkatapos ko nga ni magtingin-tingin sa paligid dyan, nag-init naman ako ng tubig para ako'y makainom ng warm water. Imbis na kape, gatas or kung ano pa man, nga ni ang madalas kong inumin sa umaga para ma-relax ang aking charm. Mas madali nga ni akong makapups pag yun ang nainom ko kaysa baga dun sa kape. Nagkakape din naman ako pero ako'y patikim-tikim lang sa baso ng aking jowa Bells at di nga ni ako makaubos ng isang baso at ako'y nagapalpitate. Umupo na lang muna nga ni ako dyan sa aming munting sala habang nag-iinom ng tubig at nag-check ng messages at nagatawag na nga ni yung aking jowa Bells at ako'y tulog pa. Pindami ng kami miss call at chat at kari kung ano na daw nangyari sa akin ay si Ue Yarn. Pagkayari ko naman maghilamos dyan, ay lumabas ako at binisita ko naman iring aming mini garden. Nakakatuwa nga ni at nung time na yan ay talaga nagalakihan na yung aking mga petchay at ilang araw na lang ay makaka-harvest na kami. Nakawala talaga ng pagod pag nakikita mo yung mga tanim mo ay nagasilakihan. Nag-alis lang nga ni ako ng mga nagatubo ang damo dyan sa aking garden dahil talaga naman pag pinabayaanan mo at ilang araw lang ay anong lalaki na at anong lago na. Ito nga ni, i-flex ko na rin yung aking mga tanim din. Talaga naman kahit papaano, inagalakihan, kahit bihira lang nga ni madiligan dahil nga ni busy ang mga first one. Mapapansin nga ni ninyo ay bungi-bungi yung aking petchay dyan dahil talaga namang yung ibang nilipat ko ay hindi nag-survive dahil mainit nga ni ang panahon. Tapos nga na yung ibang mga tanim dyan, maliliit pa dahil nga niya ay kalipat ko lang yung nakaraang araw. Wala din kasi agad ako para may kasunod na agad yung aking tanim para pag ako'y nag-harvest ay may atanim na agad ako. Nagwalis-walis na rin ako dyan sa aming sala dahil ako'y nakapagligpit ng ani at nakapagpunas-punas dyan ng aming aparador at nakapagligpit ng mga kalat-kalat. Kahit bira lang ni kami din sa bahay at lagi kami nasa trabaho ay talagang yanobe naman ang alikabok din sa amin sa bagay. Kaya rilangan ni magtrabaho din ang aming bahay at talagang sa damakmak pang alikabok. Papansin nga ninyo ay talagang namumuti pa yung sahig dyan at talagang pag nawalisan ay nag-aabu-abu. Bukod kasi doon ay talagang pasukin kami ng alikabok dahil nga ni kami tabing kalsada tapos yung kalsada din sa amin ay hindi pa nga yari at wala pang siminto. Kaya dapat talaga dito sa bahay ay may ang punas at dahil ang alikabok ay parang sura ka ng inapatawag. Kaya nga ni minsan ay ako hinatamad magbukas ng bintana dahil nga ni yung alikabok ay may ang pasok din sa amin. Inalis ko na nga ni sa plastic yung ating kamatis at pipino dyan para hindi siya magmoist at baka nga ni mabulok agad. Nga ni kaming broccoli dyan ng mga araw na yan dahil nga ni nagluto si Brian ng beef and broccoli. Mas meron din nga ni kaming kaimito dyan donated by Luluugot. Nagwalis-walis na rin ako dyan sa aking dirty kitchen na talaga namang anong dami ng mga alikabok at wala pa nga ning karpet. Patanghali nga ni ng mga oras na yan na talaga naman ako'y nagutom at di pa nga rin ako nakakapag-almusal. Kasi rin mga pamangkin ko ay pumarini sa bahay at hindi pa daw nga sila nagatanghalian ay sabi ko siya ako din. Kung hindi pa nga sila dumating dyan ay talagang wala akong bala kumain at pinagluto ko na lang sila ng ilang pirasong hotdog at pinabili ng itlog doon sa tindahan at yan ang pinaulam ko. Yung natira nga ng isda na inulam namin nung gabi, yun lang inulam ko talaga namang sob na kami magtiyahin dyan. Nag-request pa nga ni sa akin na sa dahon ng saging na lang daw sila makakain dyan at sila daw nga mag-budel fight na 4. Sabi ko naman hala sige trip nyo yan di kayo pagbigyan ko at marami naman dahon ng saging dyan. Para syempre, pabor na rin sa akin at nakaunti ang hugasin. Tinanong ko nga kung mga nabusog naman sila dun sa kanilang ulam ay ayos naman daw at busog daw nga sila at pagkayari nga kumain mga nagsiuwian agad. Pagka-uwi nga ng mga batay, ako naman naghugas ng pinggan at nagligpit din sa aming kusina at talaga namang anong kalat na baya. Binahayan nga ng mga itim na langgam yung aking ilalim ng tiles dyan dahil nga hindi pa yung nakatakid at nakalagay dila ang talaga. Padai siya at marating din yung araw na kita makapagpa-tiles na ating lababo. Kinahapunan nga niya pumunta kami sa kawit at ako nga nagpatay ng aking uniform at tapos naman ay iring kasama kong driver ay nag-request ng merienda at talagang hindi ka makakahindi at talaga namang ay naku. Ay siya, na lang naman muna ang aking chika sa ngayon. Sa sunod na lang ulit. Bye!